Ang mabagyong pagkakaibigan. Sa bayan ng Petville, kung saan ang mga cobblestone na kalsada at maginhawang mga cottage ay nagpapalibot sa tanawin, naninirahan ang dalawang kahangahangang hayop, si Bolt, isang mabilis at masiglang aso, at si Whiskers, isang tuso at matalinong pusa. Madalas makita ng mga tagabayan si Bolt na tumatakbo sa plaza, ang kanyang balahibo ay gumagalaw, habang si Whiskers naman ay parang isang anino na dumadaan sa mga eskinita at ibabaw ng mga bubong. Sila ang pinakamahusay sa kanilang mga ginagawa, kaya't sila'y nagiging magkaribal, palaging sinusubukan na malampasan ang isa't isa sa bilis at katalinuhan. Ang kanilang magkaribal na relasyon ay paboritong paksa ng Petville. Si Bolt ay humahabol sa tagahatid ng liham, tumatahol at kumakaway ang buntot, habang si Whiskers naman ay naglalagay ng kanyang paa upang pagtripan si Bolt. Si Whiskers ay dumadaan sa tindahan ng tinapay, inaamoy ang masasarap na tinapay, ngunit bigla siyang magugulat dahil sa biglaang paglitaw ni Bolt. Mukhang itinadhana silang maging magkaribal habang pareho silang nagtatangkang patunayan ang kanilang pagiging magaling. Isang araw, malaki ang pinagbago ng panahon. Dumaan ang madilim na mga ulap at ang langit ay umungol ng puno. Isang malakas na bagyo ang tumama sa Petville, nagdala ng malalakas na ulan at mababangis na hangin sa bayan. Si Bolt at si Whiskers, parehong nasa labas, ay naghahanap ng masisilungan sa isang makipot na eskinita na nasa gitna ng dalawang lumang gusali. Habang sila ay nagpapasilong sa eskinita, isang nakakatakot na tunog ang umalingaw sa hangin. Isang malaking puno na natumba ng bagyo ang bumagsak na nagkulong sa kanila sa makipot na espasyo. Sa simula, si Bolt at si Whiskers ay nagtatalo sa isa't isa sa nangyari sa kanila. Si Bolt ay galit na tumatahol, sinisisi si Whiskers sa pagdadala sa kanila sa isang bitag, habang si Whiskers ay nagalit din, sinisisi si Bolt sa malalakas na pagtatahol nito na nagbibigay pansin sa kanila. Ang bagyo ay patuloy na rumaragasa, at ang kanilang pag-aaway ay tila nagiging sanhi ng higit pang kasikipan sa eskinita. Habang lumilipas ang mga oras, ang kanilang galit ay humupa na, napalitan ng pag-unawa na sila ay nakulong at kailangan nilang magtulungan para makalabas. Si Bolt, sa kanyang lakas at determinasyon, at si Whiskers, sa kanyang liksi at katalinuhan, ay kailangan magtulungan para makalabas sa gulong ito. Ginamit ni Bolt ang kanyang malalakas na mga binti upang itaas ang mabibigat na sanga, habang si Whiskers ay maingat na naglakad sa mga puwang, naggagabay kay Bolt kung saan siya magtutulak at maghihila. Habang patuloy sila sa kanilang pagsisikap, ang kanilang mga kalamnan ay namimigat at ang kanilang balahibo ay basang-basa. Nang akala nila ay umuusad na sila, isang bagong hadlang ang lumitaw, isang malaking, baluktot na sanga na nakaharang sa kanilang huling labasan. Si Bolt ay tinulak ng buong lakas ang sanga, ngunit hindi gumalaw ito. Sinubukan ni Whiskers na dumaan, ngunit masyadong makipot ang espasyo. Habang sila ay nagpupumilit na makahanap ng solusyon, narinig nila ang mahinang sigaw na humihingi ng tulong. Sinundan nila ang tunog at natagpuan ang isang maliit at nanginginig na kuting na nagngangalang paus na nakulong sa ilalim ng mga basag na materyales. Ang kuting ay takot at may sugat, hindi ito makagalaw. Nang walang pag-aalinlangan, si Bolt at si Whiskers ay agad na kumilos upang iligtas ang walang magawa na kuting. Gamit ang lakas ni Bolt upang itaas ang mga basag na materyales, habang si Whiskers naman ay nagpapakalma kay Paus, tinitiyak na makakalabas sila ng ligtas. Magkasama nilang nailigtas ang kuting at dinala siya pabalik sa eskinita. Sa bagong layunin, nagsikap sila ng masigasig upang linisin ang daan, alam na kailangan nilang iligtas ang kanilang mga sarili at si Paus. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang pagsusumikap, natagpuan nila ang isang nakatagong daanan sa ilalim ng mga guho, isang lihim na lagusan na humahantong sa isang lumang daanan sa ilalim ng Petville. Wala nang ibang pagpipilian, nagpasya silang pasukin ang lagusan, umaasang magdadala ito sa kanila sa kalayaan. Ang lagusan ay madilim at nakakatakot, na may mga kakaibang tunog na umaalulong sa mga daanan. Ngunit si Bolt at si Whiskers ngayon ay nagkakaisa sa kanilang layunin, sila ay nagpatuloy. Nakaharap nila ang iba't ibang mga hamon, madulas na mga daan, makikitid na daanan, at isang kolonya ng mga paniki na nagpalundag at tumulak sa kanila upang maghanap ng takasan.
Bawat hadlang ay nangangailangan ng kanilang natatanging mga kakayahan at bagong natutunan na pagtutulungan. Habang sila ay patuloy na naglalakbay, natagpuan nila ang isang sinaunang mural sa pader ng lagusan. Ipinapakita nito ang kwento ng isang malaking baha na minsang nagbanta sa Petril at kung paano ang mga hayop sa bayan, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ay nagkaisa upang iligtas ang kanilang tahanan. Ang mensahe ng mural ay malinaw, ang pagkakaisa at pagtutulungan ay makakatalo sa anumang pagsubok. Na-inspire ng mural, si Bolt at si Whiskers ay nagpatuloy sa kanilang pagsusumikap. Sa wakas, sila ay lumabas mula sa lagusan, marumi at pagod, ngunit malaya na. Sila ay tumayo sa isang burol na tanaw ang Petril, ang bagyo ay naging isang malayong alaala. Tumingin sila sa isa't isa, nagbigay ng paggalang at pangunawa. Mula noon, si Bolt at si Whiskers ay naging magkaibigan na hindi mapaghihiwalay. Ang kanilang magkaribal na relasyon ay naging isang malalim na pagkakaibigan na pinatatag sa pamamagitan ng pagsubok. Sila ay naging simbolo ng pagkakaisa sa Petril, nagpapakita na kahit ang mga hindi inaasahang kaalyado ay makakamit ang magagandang bagay kapag nagtutulungan.